ko parang nabanggit 'to ni Coach Lyra. So, madali siyang balikan kaysa naman papanoorin natin yung recording ano, ayan. So, anyway, so ako po si Mads Felix. So, I'm from San Mateo, Rizal, and good evening po sa lahat ng kakapasok lang. Our topic for today is about energy. So, yung speaker natin is also very, actually parang perfect nga sa kanya yung topic for today kasi very energetic din. So si Miss Energy ito. Okay, ang speaker natin today is si Coach Lyra May Atilano. Yan, energy. Okay, so si Coach Lyra po ay one of our recently certified Usana Wellness Coaches. Ayan, so classmate ko po siya sa batch 1 ng Usana Wellness Coach along with mentor Deus and Coach Myla, nandun din sila. Ayan, so si Coach Lyra din po ay ay dati siyang medical representative. So, knowledgeable din siya on how to tap on medical or on the aspect ng ng ah, ng health ng mga um on how to build relationships sa mga halimbawa medical professionals, ganyan, patients of course. So, very reliable coach din natin ito na pagdating sa mga time managements, ganyan. So, pero for tonight, ang ida-discuss niya is actually the nutrition for energy. So, paano ba makakatulong yung mga products natin for energy? Ayan. So, without further ado, let me yan. So, let's all welcome Coach Lyra May Atilano. Ayan, thank you so much, Coach Mads Felix, for that very generous and thoughtful introduction. So, happy Sunday sa lahat. Blessed Sunday, everyone. And a pat on the back sa bawat isa, no? Sa mga sarili natin for showing up, for being here, di ba? For still having that um, crave, di ba, na matuto, di ba? Nag-crave pa rin for more learnings. Ayan. And buti na lang nag-crave kayo for more learnings kasi this is very valuable topic, no? As we will be launching our energy pack. Ayan. So, ilo-launch siya this July 8, di ba? So, kailangan ready tayo. Prepared na tayo, di ba? So, is everyone here part of Yosana family already? Do we have guests? O lahat ito ay family na? Okay, if you're part of the healthiest family on earth, can you type in the chat box family? Ayan, family. Diba? Nandito yung ating Emerald Director, Mentor Deus, and Mentor Leo. Ayan, baka mali ako ng pangalan. Mentor Leo, ayan. Diba? So, kahit Emerald na, talagang very ready to learn pa din. Alright, so I think everyone is ready, and so am I. So let me share my screen. So can you now see it? Can you type in nutrition? Ayan, in the chat box. If you can see my screen. Ayan, thank you so much. So, ano yung ating ways to energize? Can you type in the chat box? Ano ba yung mga ways ninyo to energize, di ba? So, bukod sa nutrition, ano yung mga ibang ways ninyo? Ayan, para yung iba na part ng na participant sa call na to, di ba? They might get something from that, di ba? Kasi hindi lang naman tayo nutrition eh. Ang health is very all-encompassing siya, no? So, we have 8 pillars of wellness, di ba? Kasama doon, yes, yung rest, di ba? Yung sleep, yan, very important yan. Kasi yan yung pang-recharge natin. So, we really have energy in the morning pagkagising, di ba? Meditation, yan, kasama yan sa pillars of wellness, yung mental aspect, right? And then, spiritual as well. Okay, exercise. So, di ba? So, very nice. So, ngayong Sunday na to,
Okay? Energy check lang. Kumusta ang energy natin? Are we low in energy or are we high in energy? So, I hope nandito tayo sa side na high ang energy, di ba? Kasi it's start of the week, di ba? So, let's embrace the week na positive ang energy natin. So, ngayon, you might ask, bakit ba kailangan ng energy, di ba? Siyempre, buhay tayo, ano? So, kailangan talaga natin yan. So, alam niyo na kung ano yung wala ng energy, 'di ba? Ayaw natin 'yun. So, habang buhay tayo, gusto natin more energy. So, the science behind it 'no, tells us na yung ATP, okay, or adenotriphosphate, okay, yung molecule kung saan nai-store ang ating energy, siya yung energy currency. Okay, ibig sabihin, para yung mga vital tasks na kailangan ng katawan natin, eh, magawa properly, di ba? Kailangan niya ng ATP. So, hindi po pwede yung, kunyari, kumain ka ng food. Hindi po pwede yung food pangbayad mo para makahinga yung lungs, di ba? Para mag-function yung iyong circulatory system na nag-iikot ng nutrients and oxygen all throughout your body. So, ang nire-require niyang currency ay ATP. So, from food, kailangan siyang ma-breakdown, okay, into smaller starches, and then later on, magiging ATP na siya. Okay, so saan ba natin siya nagagamit? Okay, so ito yung percentage kung saan most of our energy really goes to sa daily life natin. Or yung tinatawag natin na total daily energy expenditure. Ayan. So can you type in the chat box TDEE? Okay, total daily energy expenditure. Saan napupunta yung energy na napuproduce ng body natin from the food that we ate and the breakdown during the digestive processes, no, or metabolism. Okay, so you might be surprised, no, kasi kung ako, kung isipin ko, parang most of my energy, mas gamit ko yung energy ko kapag nag-e-exercise. Tama ba? May mga ganong idea ba kayo na parang, ay, most of my energy napupunta kapag may mga movement, di ba? Yun, lalo na pag nag-e-exercise tayo, high intensity. But guess what? Most of our energy really goes to dun sa resting phase, okay? Or basal metabolic rate, no? Ito yung at rest, pero gumagana pa rin yung katawan mo, all your systems, no? Sa papaanong paraan kapag humihinga ka, di ba? Yung mga signals, yung pag-iisip mo and all. So, lahat yan at resting phase. Kumbaga yung body natin at movement, pero may ginagawa siya. Pag natutulog ka, di ba? Kailangan pa rin ng energy ng body natin. Kasi patuloy tayong humihinga, patuloy na tumitibok ang puso. Tama? So, 70% ng energy natin, dun siya napupunta. And then the rest, nandito siya sa non-exercise associated thermogenesis or NEAT, 15% of it, and then EAT or exercise associated thermogenesis. So yung NEAT, non-exercise associated thermogenesis, yan yung mga nag-walk ka, hindi siya planned activity, hindi siya exercise, hindi siya workout. Okay? Pero you're still using your body. Like when you walk, and then when you move something, di ba? So, o naglilinis ka ng bahay, yan. So, NEAT yun. So, 15, most of the time, dun siya napupunta, 15%. Okay? Nasusundan ba natin? Gets ba natin yan? Okay? So, can you type in gets kung nasusundan mo naman? And then, EAT, ito na yung exercise-associated thermogenesis. So, ito yung nag-workout ka, so planned activity talaga siya. So 5% lang pala yun. Sa bagay, when we work out, hindi naman kasi siya buong 24 hours, di ba? Or hindi naman siya half of the 24 hours natin. Usually, anong pinakamatagal mo sa gym? Maybe 1 hour, 2 hours, di ba? Pero the usual, when you do home workouts, mga ano lang siya, ako 10 minutes lang ako, 10 minutes, 20 minutes, ganyan. So 5% napupunta doon. Okay? And then yung last, yung TEF, yung thermic effect on food. So yan yung ginagamit na energy natin when we digest yung mga kinain natin. Okay, kumain ka para mag-produce ng energy, pero
habang pinoproduce yung energy na yun, kailangan mo pa rin ng energy. Ang kulit 'no? So parang ano lang, ano yung nauna, yung sisiw o yung itlog? Parang gano'n yung ano niya, yung, logic niya 'no. So magpo-produce ka ng energy from eating pero, um, yung kinain mo na yon kailangan niya pa rin ng energy to produce energy, okay. So 'yan, so I hope hindi kayo naguluhan but anyway, that's how it is. So yan, diyan napupunta yung energy natin and fun facts, the brain consumes 20% of our body's energy daily. So make sure yung iniisip mo ay papunta dun sa magagandang activity, productive na activities, 'di ba? Hindi yung mga nakakalungkot na bagay 'no or mga negative na bagay. Okay? And the number of cells in the body is estimated to be 30 to 40 trillion. Grabe 'no, ang dami nating cells. Akala mo ano lang, iilan lang, trillions of cells, but to be um, precise on the tawag dito, on the bracket, it's 30 to 40 trillion. Sa Ask the Scientist natin nakalagay doon 37.2. Ay, eksakto yung bilang. Pero baka yung iba hindi gano'n ka-healthy, bumababa, namamatayan ng cells, ano, hindi nakaka-recover yung cells, alright? Kaya gano'n ka-importante yung cellular nutrition support natin. Okay, and at any point in time, approximately 1 billion molecules of ATP are available in a single cell. Grabe, isang cell lang, but it can hold 1 billion molecules ng ATP. Grabe 'no? So, nakaka-amaze kung papaano, ginawa ni Lord talaga 'tong body natin, 'di ba, na, ganyan ka ka ka, ah, complex yung processes na nangyayari sa loob ng katawan natin without us even knowing it, 'di ba? Or even noticing it, right? And a cell can completely turn over yung store niya ng ATP in just 2 minutes. So 2 minutes, to turn over siya, create ulit siya, 'di ba? So, na-amaze ba kayo diyan? So, can you type in fun, F-U-N, ayan. So, kung bagong kaalaman sa'yo itong fun facts natin. Okay, so saan ba nangyayari yung energy production? Of course, it's in the cells. Kaya nga grabe, gano'n na lang kahalaga na we are on cellular level. Kasi sa cells nangyayari. And saan specifically? Sa mitochondria. So mitochondria, can you type in the chat box, mitochondria? Pag mali yung spelling mo, automatic makikik ka sa Zoom. Charot. So, it is the powerhouse of the cell, okay? So, diyan talaga ang factory ng energy, okay? And kung titingnan natin yung human cell, no, ayan, so ito yung napapalibutan siya ng cell membrane. Mamaya, you will realize why am I sharing this cell membrane, okay? When I mention a certain product of ours na malaking bagay on the cell membrane, okay? So, yan. So, para mas makilala natin yung cells, okay, ano ba yung mga nasa loob ng cells and our mitochondria, ayan. So, panoorin natin tong si Dr. Binox na nag-tour lang naman sa sa cells. Okay, samahan natin siya mag-tour. Imagine we take a tour inside your body. Where do you think we'll land up if we reach one of the farthest points? You guessed it right. Today, we are going to talk about the cell. Come on now, zoom in. So, I am inside the human body right now. But I need to go deeper inside to find the cell. I am passing through the organs, the tissues, and I think I'm almost there. Yes! Here I am! This is the cell. Well, always remember this. A cell is the basic unit of life. All living things started out from a single cell. You started out from right here, buddy. But the cell is made up of some components. A
A cell membrane is the outer covering of the cell, which is like your skin. It allows some substances to seep in and keeps the harmful ones at bay. Mitochondria, this is the powerhouse of the cell, as it provides for all the energy the cell needs. When the human body consumes food, the digested part of the food reacts with oxygen and mitochondria to create energy for that cell. Boom! The ribosomes are very important as they make proteins, which are used to repair any damage caused. Nucleus. Now, here comes the brain of the cell. If we go inside the nucleus, we'd find chromosomes, which carry out the instructions of the I mean the nucleus of the cell. Cytoplasm. This is the space where all the components of a cell take a chill pill. Well, what I mean is that the cytoplasm fills up the rest of the cell, where the other components of the cell keep floating, as this is mostly water. Lysosomes. Like we all have trash cans, the cells have lysosomes, which get rid of the waste material and other unwanted substances in the cell. Trivia time! The cell was first discovered by a scientist named Robert Hooke. Humans carry more bacteria than human cells itself. Imagine that. So friends, while I prepare my journey out of this human body, you tell me, what is the powerhouse of the cell called? This is me going... Whoa! This is me zooming out. Ayan, o di ba? Super amazing ba yung cell tour natin? Ayan, can you type in cells? Ayan, kung na-appreciate mo yung pa-tour ni Dr. Binox, di ba? Ayan, so super amazing talaga. Lagi ko pinapanood yan eh. Okay. So, papaano napoproduce yung energy natin sa cells, okay? So, medyo, mahaba-habang explanation, bear with me, and sana nakapag-copa prime kayo. Pero sisimplihan natin as much as possible para dun sa mga non-medical professionals or non-medical ally, okay? So, when you eat, okay, yung food na yan, kasama ng oxygen, okay, papasok sila sa mitochondria. Alright? So, pagdating niya sa mitochondria, actually, papasok sila sa cells pa lang muna. Okay? Sa cells, mabi-breakdown yung food into glucose. So, yung glucose, siya yung papasok sa mitochondria. Okay? Kasi nga, hindi po pwede, hindi natin currency ang food, di ba? So, kailangan ma-breakdown siya into glucose, okay? Para later on, magiging ATP siya. Now, yung glucose, it is further broken down, okay? So, puro breakdown ito, no? So, yung glucose, mapi-breakdown pa siya ulit into pyruvic acid, okay? Pyruvate, and then nagiging pyruvic acid. Yung pyruvic acid, mangyayari ngayon yung Krebs cycle. So sa Krebs cycle, dito na yung carbon dioxide, okay? Yung carbon dioxide, nare-release na siya. So waste material ang carbon dioxide. Kaya nga di ba ang carbon dioxide, byproduct siya ng metabolism. So nangyayari ang metabolism, nagke-create ng carbon dioxide. Yung carbon dioxide, i-exhale siya ng lungs natin palabas. Kasi lahat ng waste kailangan mailabas. Okay? So, i-exhale siya ng lungs. Goodbye, carbon dioxide. Now, so, ano pa nangyayari sa Krebs cycle? Okay? Sa Krebs cycle, dyan napuproduce from pyruvate, okay? Nagkaroon ng carbon dioxide, and yung isa pang compound na nakikreate is yung acetyl coenzyme. Okay? Acetyl coenzyme. Etong acetyl coenzyme na to, okay? Siya naman yung nagpo-produce, okay?
puro ano to ha, tawag dito, breakdown, breakdown, breakdown. Okay, hanggang sa makarating tayo sa ATP. Siya yung um, nagpo-produce, okay, nitong NADH. Okay? So, naalala nyo, yung baterya, okay, yung mga A+, mga ano yun? Triple A battery, ganyan pala. Triple A battery, mga ganyan. Di ba para gumamit siya, para magamit natin siya or gumana siya, kailangan merong positive charge saka negative charge. Tama? So, hindi pwedeng positive lang. So, etong NADH na to, or what we call, medyo mahaba pangalan na to eh, ang tawag sa kanya no, is nicotinamide adenine dinucleotide. Okay? So, huwag nyo na masyadong isipin yan, basta NADH siya. Okay? Ay, ba't nawala? Ayan. So, yung NADH na to, it's a compound na teka lang, ba't ayaw ma-resume ng akin? Hold on. Yan, nafa-follow nyo pa ba? Okay, so anyway, can you type in one compound na naaalala nyo from the graph? Ay, ayaw mo bukas ng aking PowerPoint. Ayan, okay. Can you type in? Wala talaga yung slides. Kaya nga, can you type in kung may naaalala kayo? Any word from the graph? From the very beginning hanggang yun sa so far na nabanggit ko. Okay, can you type it in the chat box? Meron ba? Ay, tara, cytoplasm. Ayan, yung iba, wala kayong naalala kahit yung food and oxygen. ATP, ayan, very good. Sige, so ano pa? Meron pa ba? May mga nakakaalala pa ba? Ayan, sige, so balik tayo. Ayan, carbon dioxide, di ba? Very good, naalala. Okay, so itong NADH na to, negatively charged siya. Okay, so negatively charged na compound. Okay, so siya yung pambalanse, okay, with positive charge. Okay? Ngayon, yung NADH, siya na yung papasok doon sa electron transport. Okay? Sa electron transport chain. Okay, nakikita nyo ba yung cursor ko, yung arrow? Ayan. So, NADH, papasok na siya dito sa pangatlong stage, yung electron transport chain. So, sa electron transport na yan na yung very critical. Kasi dyan kailangan ng mga micronutrients, okay, para mangyari ang lahat ng pag-convert, okay, into ATP. So, doon na siya magiging ATP. So, yung NADH, think of it as yung kadena sa bicycle. Okay? So, di ba para ma-maintain mo na tuloy-tuloy na nakakapag-generate ng movement yung bicycle mo at hindi ka matutumba, kailangan dire-diretso rin yung kadena mo, di ba? Pag nagpe-pedal ka. So, ganun yung role ng NADH. Okay? So, para mas maintindihan nyo siya, eto na, okay? So, ay nawala. Teka, eto. Okay, so, eto muna tayo. Para mas maintindihan ninyo kung paano nangyayari yung energy production na yan. And maa-amaze kayo kasi lahat ng babanggitin dito na micronutrients na kailangan ng body natin nasa product natin. Okay? We eat to get building blocks for our body and for energy. Vitamins and minerals are essential for everything from healthy bones to healthy eyes. But why would things like vitamin C and iron be needed for energy? Let's find out. Metabolism, how the body turns food into energy, begins in your digestive system, where starches are broken down into sugars, which are then further broken down inside of the cells.
This doesn't mean that you should just be eating a lot of sugar, but we'll discuss that another time. The magic happens in the mitochondria, the factories that produce ATP, the energy molecules of the body. There's a set of protein structures in the mitochondria called the electron transport chain. Vitamins and minerals are important parts of that energy-producing machinery. For example, vitamins B7, B2, and C are required for the production of acetyl-CoA, one of the key enzymes in metabolism. C and a bunch of Bs are all required to make coenzyme Q10, a vital component that helps transport electrons down the electron transport chain. Certain minerals are also essential to this process, like iron. Because of its high reactivity, it can help pass electrons down the ETC without damaging the proteins. Selenium is a trace mineral that helps keep the mitochondria healthy by supporting protective antioxidants. Without vitamins and minerals, the machinery would break down, and you wouldn't be able to live an active lifestyle. This is why complete nutrition is the foundation for living at the peak of health. This clip is brought to you by USANA Cell Amazing. Essentials. Can you type in the chat box, complete nutrition? Kasi complete nutrition talaga yung bigay ng Cell Essentials natin. Imagine all the necessary micronutrients nasa kanya na, di ba? Except for the iron, no? Kasi syempre, ang iron, it's very abundant in our diet. Dapat, di ba? So, kung kulang ka sa iron, then you have to supplement it. Okay? So, sa ibang countries, yan, meron tayong iron, no, sa ibang markets. So, ito yung mga nutrients na required for energy production. Of course, your macros. So, alam naman na natin yan, tama? Ang dalawa lang naman yan, macro saka micro. So, from the term itself, macro malalaki, micro maliliit. Pero wag nating maliitin ang micronutrients, okay? Kasi very vital ang kanilang role, okay, sa energy production, and hindi lang yon sa maraming proseso, okay, na ginagawa ng katawan natin day in, day out. It's as important as macronutrients. Pero kumbaga, pagdating sa amount ng kinakain, mas marami yung macro. Okay, so or mas malalaki yung amount niya. So sa macro, we have our carbs, fats, and protein. So ito yung some examples ng macronutrients natin. So you have there your grains, di ba? Yung kanin, yung bigas, yung kanin. You have your pasta here, di ba? Carbs yan. You have your bread and some other fruits and vegetables then, like the apple, the banana, okay? And then your proteins, of course, that's basically your meat, diba? Your chicken, your pork, ano pa? Your beef, okay? So yung mga meat. And then also, mga seafood, okay? Like your salmon, your fish, your beans, your lentils, ganyan. So, protein yon. And then fats, we have different kinds of oil, fats yan, your avocado, your cheese, your dairy. And nakikita nyo, may interplay sila. So, hindi porket isang pagkain, isa lang yung macronutrient niya. Pwedeng meron siyang katulad ng salmon, it's a good source of fat, di ba? Omega-3 fatty acids. And then also ng protein, okay? Ganun din sa cheese and dairy. So, pareha silang protein saka fats. Okay? So, some of the beans, di ba? They can be source of carbohydrates and proteins as well. So, merong interplay with the macronutrients. Now, for the micronutrients na required for energy production, these are your vitamins, minerals, and antioxidants. So, sa vitamins, yung mga B vitamins natin, akala natin pang nerves lang yan. Pag tumatanda, kailangan ng B vitamins o kaya nagre-review sa exam, B vitamins para sa brain. Pero very crucial ang role nila sa ating energy production. Okay? So kung naalala nyo yung video kanina, di ba, yung mga B vitamins, malaki yung role nila pagdating sa creation ng coenzyme Q10 natin. Okay? And yung coenzyme, siya yung nagta-transport ng mga electron papunta dun sa electron transport chain para ma-convert na sila to ATP.
Okay? And then we also have here your vitamin C and E. So ang role naman ng vitamin C and E, no, and they also have antioxidant properties. So more on the antioxidant side. Of course, very important para magawa yun ng cells natin, ng mitochondria, kailangan very well functioning sila. So kung alam mo yun, parang yung mitochondria parang siya mismo kulang na kulang sa energy, di ba? Half battery lang. Mahirapan din siya makapag-produce, no? So yung um, fight against mga oxidative stress, 'di ba? So yun yung ginagawa na tong vitamin C and vitamin E naman natin as antioxidants. And then we also have minerals. So kailangan yung copper, yung magnesium, manganese. Grabe yung magnesium, no? Daming gamit. Kaya nga guys, very crucial talaga mag-add on ng magnesium kasi buong katawan natin may muscles, tama? And then yung magnesium kailangan din siya sa ating metabolism, sa cellular energy, no? And then we have your manganese and phosphorus, okay? So apart from that, meron tayong other compounds, okay? Or ito yung mga iba pang antioxidants, ang category nila, our coenzyme Q10, saka alpha-lipoic acid. So ito, best talaga magkasama yan, coenzyme saka alpha-lipoic acid. Mas na i-ignite nila yung benefits, no, ng isa't isa. Okay? So, eto naman, for the micronutrients, these are some of the sources that we have. So, makita ninyo, may mga interplay din. Kunyari, itong fish, diba? So, yung fish, good source siya ng protein, macro. But it's also a good source of vitamin D, of vitamin A, of B vitamins, 'di ba? So, ang galing kasi abundant talaga, in riches talaga binigay ni Lord itong mga resources na to na for us to really live, not just survive but also thrive in this world, 'di ba? And marami pang iba, yung dairy mo halimbawa, it's a good source of fat, protein, and also calcium, 'di ba? And many more. Okay? So, can you type in macro and micro in the chat box para namnamin natin itong interconnectedness ng ating macro and micronutrients. Okay? Hindi kailangan mag-away na macro lang. Micro lang, mas mahalaga yung micro, hindi. Pareha silang mahalaga. Okay? So, now, yung kaninang napanood yun na video, lahat ng content na yon na nabanggit sa energy na kailangan sa energy production, nandito na siya sa Cell Essentials. Grabe, no? So, can you type in Cell Essentials naman? Ayan, Cell Essentials sa chat box para ma-appreciate natin lalo yung benefits ng Cell Essentials na pinibigay niya. Okay? And can you also type in the chat box, ano yung naramdaman mo talaga kaagad na effects ng Cell Essentials in the first week? Diba? So, ano yung mga benefits, ano yung effects na visible or talagang ramdam kaagad in the first week? Ayan, so ang sarap ng tulog, di ba? So, ano pa? Energy, bowel movement, better sleep, nakaka-good mood, di ba? May extra energy, pagising di na masakit ang ulo, di ba? So, alam niyo yung mga simpleng bagay na ito, pero malaki yung nagagawa niya sa trajectory ng araw natin, di ba? So, kung good mood ka, di ba mas productive ka din. Kung hindi masakit ang ulo mo, mas productive ka din, di ba? So, amazing talaga yung benefits that we're getting from Cell Essentials. And again, this is not just, a supplement. It's pharmaceutically graded na product. Wala siyang label na no approved therapeutic claims. So, ibig sabihin kung paano ginagawa yung gamot, ganun din yung proseso nung paggawa natin sa produkto ng Cell Essentials. Ka-level siya ng gamot pagdating sa manufacturing. Okay, so super amazing yan. Kaya nga wala tayong label na no approved therapeutic claims. Okay, yes. OTC na, na drug or treatment for
deficiency sa micronutrients, sa minerals and multivitamins. So, approved and nasa label natin iyan, yung indication na yun. Alright, so ano pa yung kailangan natin? So primary, ibig sabihin hindi pwedeng mawala. Ito ang kauna-unahan, dapat meron ka. Okay? And then adjunct, ibig sabihin you can add on with the primary support natin, no, would be yung ating key optimizer for energy production, Cokinome. Alright, so can you type in the chat box, Cokinome? Ayan, so pwede pa siyang adjunct lang talaga. Kung based tayo sa ingredients, yes, kasi ang content ng Cokinome natin ay coenzyme Q10, which is nasa sa essentials, alpha-lipoic acid nasa sa essentials din. Pero kung titingnan natin, maigi, ang coenzyme Q10 na to, 60 milligrams. O tandaan nyo ha, coenzyme Q10, 60 milligrams per gel capsule. Alpha-lipoic acid, 25 milligrams per gel capsule. So yung sa essentials, okay, so nakikita nyo yung cursor ko, right? Ang coenzyme Q10 ay 3 milligrams lang. 3 milligrams compared sa 60 milligrams ng Cokinome. Okay, alpha-lipoic acid, walang difference. It's also 65. Okay, teka, lakayan ko nga. Hindi ko alam paano ko siya i-ano eh. But anyway, ito, alpha-lipoic acid, 25 milligrams. And then, our coenzyme Q10, 3 milligrams. So, alpha-lipoic acid, okay, walang difference. Pero ang laki ng difference sa coenzyme Q10. Okay, so, paano ako magde-decide kung i-add ko ba talaga yung Cokinome? Siguro, kung ang ginagawa mo lang sa isang araw ay yuyusana ka lang, tapos pagkatapos mo magyusana, uuwi ka ng Asian mansion, tatawid ka lang, wala kang masyadong movement, walang masyadong pinagagamitan ng energy, okay na, wag ka na mag-Cokinome, mag-essentials ka na lang, sige. Pero kung ikaw ay part-timer, di ba, meron kang trabaho, and then after nun, nagyuyusana ka pa, tapos nagko-commute ka pa, ang dami mong lakad, ang daming movement, di ba, pagdating sa bahay, ikaw pa yung, nag-aayos ng household, di ba? Kasi ikaw ay nanay, di ba? Ganyan. So, ang daming gawain. So, doon napapasok. Mas, ako, I would really recommend you add on our Cokinome. Okay? So, compared sa other brands, ang ibang brand kasi, they only have CoQ10. Wala nang iba. But with our Cokinome, we have, eto nga, alpha-lipoic acid. So, ang ALA, na-enhance niya, okay, yung function ng Cokinome. So, nakakatulong siya for energy production, it recycles, grabe no, nagre-recycle siya ng mga nasira na CoQ10. O, di ba? Walang nasasayang pag naka-ALA ka to support efficient energy synthesis, okay? And itong dalawa, pag kinumbine mo sila, they really provide stronger antioxidant defense. O, di ba? So, best paired talaga yung dalawang yan. Alright? So, now, moving on, ito pa. So, we also have our Bi-Omega. So, I would call it primary support also. As in, kabuuan. Hindi lang siya, hindi lang siya yung nakasanayan natin na pang cardiovascular health, etc. Overall cellular health yan. Ang Cokinome actually is for cellular energy din. So, dahil cellular din ang effect niya, ako personally, I would also tag it as primary. But based on the component, kung ano yung content, nilagay ko siya na adjunct lang to sa essentials. But kung ano talaga, kung yung pagdating sa function, ano yung hanggang saang level siya, di ba? Cellular level din. So, maganda maisama natin siya. And then, Bi-Omega, this would really be primary as well. Bakit? Naalala nyo kanina, pinakita ko yung part ng cell. And yung outer covering niya, yung cell membrane niya, which is also called the plasma membrane, pansinin nyo, ito yung itsura niya. So, double strand yan. And sila yung sobrang laki ng role na to kasi sila yung gate
Okay? Sa kung ano yung makakapasok lang sa cell mo, ano yung hindi pwedeng pumasok, ano yung itatapon. Grabe 'no? So, gano'n kaimportante 'yan. Sila yung mga bouncer, yung mga talagang hindi po puwedeng makapasok dito, ganyan, okay? So, ID check please, ganyan. So, dahil sobrang laki ng role nila, itong, membrane na 'to, this is composed of protein and fats. So, kung may fats siya, 'di ba no-brainer, ang kailangan niyang support ay fats, source of good fat. And our source of good fat is our omega-3 fatty acids, our bi-omega. So, what's good with bi-omega is that yung iba, ang contain lang nila 20 to 30% ng omega-3 fatty acid. Sa USANA, our bi-omega 60% high concentration of omega-3 fatty acid. Highly concentrated pa siya. Ibig sabihin ng highly concentrated, yun talaga yung makukuha mo. Okay? Omega-3 fatty acid. Ito baka may kasama pang mga, ano tawag dito, particles from the sea. Baka may mga kasama pang, ibang tawag dito, ibang unnecessary na ingredient. Kaya kung cloudy yung itsura niya, more likely may impurities, hindi masyadong nasala. Sa atin, high concentration, can you type in 60%? Ayan, para namnamin natin, 60% ang high concentration na ating omega-3 fatty acid sa bi-omega. So, ganyang kataas, no? Because pinrocess siya under double molecular distillation. So, dalawang beses siyang dinistill. So, ultra pure, grabe no? Ultra pure. 'Di ba? Wala ka talagang maipipintaas. Purong-puro talaga 'to, no contaminants. And to think na we're using anchovies, maliliit na isda, okay? Para nga walang mga contaminants, walang mga lead and then mercury. So toxic waste ito na nasa karagatan natin na nakukuha ng mga big fishes like salmon, tuna, and most of the omega-3 brands in the market, yun po ang gamit nila. Salmon, tuna. So dahil malalaking isda yan, nakakapunta sila sa deep level ng sea, sa kalagitnaan. And doon po marami ng mga toxic waste like lead and mercury as I mentioned kanina. So sa atin, anchovies, nasaan sila? Freshwater. Tama? And maiksi ang lifespan nila. So more likely, dahil freshwater, maganda yung environment, wala silang nai-ingest or kung meron man, very small percentage ng mga contaminants. But with the double distillation process pa natin, ay ibang level. Talagang wala kang makitang any harmful contaminants. Okay? So, amazing ba yun? Can you type in bi-omega? Ayan. Saka ang spelling natin ng bi-omega, capital B-I, capital yung O. Okay? Omega. Ibig sabihin ng bi, double. Doble. So, double distillation ng omega-3 fatty acids. Ayan. So, di ba? Para maayos tayong associate ng USANA. Okay. Alam natin yung tamang pagkaka-spell, proper no. Bakit may naka-all caps? Galit ba to? Charot. So, capital B, small I, and then capital O. Okay? And then, MEGA, small caps na yun. Okay? So, ganun mo i-spell dapat talaga ang bi-omega. Ayan, tama si Ate B. Ayan, tama si Mads. Okay, so thank you so much. And ito, meron pa siyang lemon, okay, lemon oil, para ma-minimize yung fishy aftertaste. Kasi yung iba talaga na nasa market, iba talaga. Malansa talaga sila, okay? Pero yun sa atin, pag nag-burp ka, di ba? Nabusog ka, nagsamgyupsal ka, ganyan, and then nag-bi-omega ka after, nag-burp ka, ang lasa niya lemon. Di ba? So, ganun ka, ganda yan. And then, so ano yung content natin? So, our fish oil concentrate,
EPA, saka DHA. So these are the types ng fish oil na well-studied talaga. And may mga clinical trials na for um, for health ng overall health, cellular level, and also ng heart, ng brain, and so many parts ng body natin na may fat. Diba? Yung brain kasi natin, 70% fats yan eh. So kung fat siya, kailangan niya ng fat, diba? To support its function. Kaya alert ka dyan kapag naka-Bi-Omega ka. And maganda yung talaga, yung takbo ng pag-iisip mo. And then, it's also good for the skin. Di ba? Kasi may fats din tayo sa skin, kaya nga nag-oily, di ba? Sa eyes natin, sa joints, sa reproductive health, it's very, very good. It helps in regulation ng hormones. So, ang dami. Kaya, primary talaga to. So, wag mawawala. So, essentials, your Bi-Omega. And meron pa siyang vitamin D3. So, for better absorption ng ating fish oil. Okay, so next recommendation, our Magnical D. Talaga ba Magnical D para sa cellular energy? Paano nangyayari yan? Eh, di ba for bone health yan? Okay, so yung katawan natin, it's a whole universe. Isa siyang universe. Ang daming complexities na nangyayari diyan, and yung interconnectedness nila super relevant talaga. Okay? So for example, these minerals, magnesium, calcium, vitamin D3, and then we have also boron, di ba, for this. So hindi lang sila for bones. Ang dami nilang na support na function sa katawan natin. So pag-usapan natin yung cellular energy. 'Di ba? Yung glucose na breakdown siya, and para mangyari 'yon, kailangan niya ng insulin. Tama? Kaya nga nagkakaroon ng problema later on ng diabetes, ganyan, kasi it's either kulang ang insulin or hindi nakaka-produce ang pancreas ng insulin, or may abnormalities talaga. So, ang insulin, okay, it's a hormone. It's a metabolism hormone, okay? And ano ba ang mineral na nagre-regulate ng hormones? It's your magnesium. Grabe talaga ang magnesium. Grabe, favorite ko na yan. So, ganun kakahalaga yung magnesium, okay? Na everyday talaga dapat we supplement it, diba? And apart from that, sa role ng insulin, no, remember yung kung saan napupunta yung ating energy kanina. So, meron yung total daily expenditure na energy expenditure natin. Di ba meron doon na non-exercise associated thermogenesis, exercise associated thermogenesis. So 15%, 5%, and then yung thermic effect on food, 10%. So ilan na lahat yun? 30%. 30% mo siyang kailangan. Kasi you're moving, di ba? So yung non-exercise associated, saka exercise associated, kailangan mo ng muscle, ng bones to move. So kailangan mo ng calcium, ng magnesium, and then yung thermic effect on food, yun nga, yung regulation ng pagkain. So I mean sa digestive processes natin, no, regulation ng insulin and all, kailangan mo rin siya doon. So 30% na kaagad ng energy sinusupport na tong magnesium sa basal metabolic rate natin, yung 70% na nagko-consume ng energy natin, na nagko-control ng pagtibok ng puso, I mean related sa pagtibok ng puso, related sa paghinga. And di ba yung lungs natin and our very own heart, it's a muscle. So, gets nyo, gano'n siya importante. Sobrang kailangan natin ang magnesium sa body natin. Okay? Kasi muscles, di ba? Dami nating muscles na gumagana, whether we know it or not. Whether
um, visible siya o hindi. 'Di ba? So, if you appreciate that so much, can you type in the chat box Magnical T? Yan. So, ang tamang spelling, capital ang M, capital ang C, at ang T. Magnical T. Ayan. So, for magnesium, calcium, vitamin D, ayan. Perfect talaga to si Matt sa exam. Okay, so compared to other calcium supplement in the market, imbalance yung ratio nila ng calcium to magnesium. So, sa atin, sa USANA, it's 1:1. 1 calcium is to 1 magnesium. Pero, ang ano talaga, ang ideal talaga is 2:1. 2 calcium is to 1 magnesium. Kasi mas abundant na mineral ng body natin. Kasi mas marami naman tayong bones ang calcium. And then our teeth, di ba? Calcium din yan. So, 2:1 talaga dapat. Pero, ang galing talaga ng mga scientists natin sa USANA, di ba? Kasi inaral nila, and kung 1:1 ang ratio, mas mamamaximize yung calcium absorption. Okay? Kasi ayaw mo naman na yung calcium mo, nagde-deposit lang siya sa body mo. Diba? What if later on, hindi pa magandang klase ng calcium yan, nagkaroon ka pa ng mga stones and all, diba? So, with this, mas mamamaximize natin na a-absorb talaga yung calcium. Okay? Kasi ang magnesium also helps in absorption ng calcium, and also yung vitamin D, ine-enhance niya yung deposits ng calcium. And apart from that, ang vitamin D, grabe, amazing discovery talaga to. Ang vitamin D, it helps rin in regulation, yung pag-release ng calcium sa body natin. From our bones, mag-release siya ng calcium, ganyan, kung kailangan ng katawan. Essential nutrient, vitamin D. Grabe no? So, ang galing-galing ng scientist natin kasi inaral nila ano yung mga necessary nutrients para mas ma-absorb, mas mag-function ng maayos tong mga micronutrients na to pagdating sa body natin. Okay? And sa ibang brand, single calcium source, isa lang ang klase ng calcium nila. And mostly calcium carbonate. Well, calcium, sa atin, dual calcium formulation, calcium carbonate saka calcium citrate. So, mas mataas yung concentration and for better absorption. So, ano ba yung pinagkaiba na yan? Yung most ng nasa market, calcium carbonate talaga sila. So, ang calcium carbonate, mas mababa ang presyo niya, mas cost effective siya, and mas, tawag dito, mas marami yung calcium content niya. Kumbaga, marami kang makukuha na calcium amount from carbonate. The thing is, kailangan mataas ang acidity mo ng stomach mo para ma-absorb siya. So, ang galing ng USANA kasi sinamahan niya ng calcium citrate para yung mga tao na magti-take na to na mababa ang kanilang acid sa tiyan, di ba? Or meron silang tinitake ng mga medicines para bumaba yung acidity ng katawan nila for some people, di ba? Na probably may mga GERD or may mga ulcers and all na may mga certain medication sila. Pero syempre, our products can also help, by the way. So for those people, they can still absorb yung calcium content natin kasi we have calcium citrate. Oh, di ba? Ang galing, amazing. So, ganun ka bongga ito. And kung kung familiar kayo sa hindi ko nababanggitin. Ita-type ko na lang to sa chat box. So, etong brand na to, okay, yan yung pangalan niya. Pero, wala siyang citrate. Ang meron siya ay carbonate. Dapat ang pangalan niya ay calmate. Imagine mo sa atin, di ba? Grabe talaga. Carbonate saka citrate, meron tayo. Okay, so kaya grabe guys. You should really be proud na we are part of USANA and you're taking the best of the best nutritionals in the market.
Okay, so ito yung content niya. As you can see, ayan, so meron tayo um, magnesium, di ba? And then we also have yung calcium, boron, and our vitamin D3 na nag-e-enhance nga ng absorption ng magnesium and calcium. And boron also helps sa regulation, sa absorption. Okay? So last on my recommendation, okay? So this one is could be an adjunct, okay? So add-on. Pero kung tutuusin, kung function at function lang rin, grabe, holistic din ito. Kala natin cardiovascular lang, no? Okay, so 'di ba cardiovascular, and then sa cardiovascular na yan, nandyan yung circulatory natin, di ba? So, mula sa puso, papunta sa iba't ibang parte ng katawan natin, may mga ugat dyan. Okay, may mga ugat hanggang sa kaduluduluhan na to, may mga capillaries, di ba, and all. So, lahat ng mga ugat na yan, they only have one major function, and that is to carry nutrients and oxygen all across your body. So yung oxygen mula sa sa lungs natin, pupunta niya yan kasama nandun sa blood, 'di ba? Yung oxygen, and then the nutrients papunta sa iba't ibang parte ng katawan. Kapag nagkaroon ng cellular respiration o yung tinatawag natin kanina na cellular metabolism, 'di ba? Merong sa Krebs cycle, tawag dito, mabi-breakdown yung pyruvate into acetyl-CoA and carbon dioxide. So waste material. So dadalhin din siya ng dugo, okay, papunta sa lungs para ma-exhale. So ganun ka laki yung role na tong ng ating circulatory system. And talk about nutrition, siya lang naman ang transporter. Siya ang iyong lalamove rider. Papunta sa iba't ibang parte ng katawan mo. Siya ang iyong JNT and LBC. Papunta sa iba't ibang satellite branches mo, iba't ibang organs ng body mo. Okay? So, with this, okay, importante na dapat well-supported yan. So we have our USANA Proflavanol C. Okay, so yung food mo para makapunta siya into different yung food going to the cell, di ba? And then from the cell pupunta sa mitochondria, magiging ATP, and then matatransport into different parts of the body. Lahat yun kailangan ng circulatory system to do its thing. Okay? And yung hormones mo from different parts of your body that would be needed to your metabolism process, 'di ba? Tingin mo ba yung insulin, bigla lang yan mag-shoot. Lilipad lang siya, 'di ba? Papunta sa liver mo para mag-metabolize. Kailangan ng circulatory system to do so. So, ganun siya ka-importante. So, our Proflavanol C is as much as important as the rest of the product that we've mentioned or we've tackled. So, eto, compared sa other brands naman, magkahiwalay sila, wala po kayong makikita na magkasama na grapeseed extract and vitamin C than our Proflavanol C. Tayo lang ang merong hybrid technology na kayang pagsamahin yung dalawang yan. Grabe, no? So, if super amazing yon, can you type in the chat box, Proflavanol C? Ayan. So, only in USANA, tayo lang yung merong hybrid technology. Okay? Na very much effective ang dalawang nutrient na to pag pinagsama. So, yung iba, malalaki yung molecule ng grapeseed nila. Hindi siya nakakapasok, nakakapenetrate sa cells. Okay? Whereas, etong, talk about maalala ko lang, talk about nakakapasok, permeability. Naalala niyo yung sa cell membrane kanina, di ba? Yung gate natin, siya yung mag-go signal kung pwede kang pumasok. So, that's permeability. Okay? Yung nakakapasok. So, ganun ka
highlight ko lang ulit, ganun ka-importante as well yung Bi-Omega sa kung ano yung makakapasok na mga nutrients. So lahat ng to, mas ma-absorb ng body mo kapag may Bi-Omega ka. Okay. So yan. So with proflavanol C, smaller yung grapeseed extract natin. Kaya mas na-absorb siya ng body natin. And then, sa iba naman, yung brand nila ng vitamin C, yung mga sobra na vitamin C, na-excrete siya sa body. So, sayang. Naiihi mo lang. Pero sa atin, with our vitamin C, mas nag-i-stay siya sa body natin longer. Okay, than the usual ones in the market. So our proflavanol C, this is 50 times more potent than vitamin E and 20 times more potent siya na vitamin C. Ganun ka grabe. So kung ganun ka effective, ka well absorbed yung iyong vitamin E, vitamin C, 'di ba? Eto na, this is the brand. Okay, so proflavanol C. So ito ang content niya, vitamin C, and then yung grapeseed extract, as mentioned kanina. So again, all these powered by our amazing company, the only company who pioneered cellular nutrition and the leader in cellular nutrition. So our founder, Dr. Myron Wentz, siya po talaga ang nag-coin ng term na cellular nutrition. Can you type it in the chat box? Cellular nutrition. Yung term na yon nanggaling siya, walang iba kay Dr. Myron Wentz. So if other companies, they tell you na, we are on cellular nutrition as well, excuse me. Our founder, siya yung nag-coin ng term na cellular nutrition. So, nakikita nyo yan dun sa isa sa mga blog no about Dr. Myron Wentz na tawag dito, yung kanyang discovery ng combination, formulation ng mga micronutrients that makes our cells in optimal health, 'di ba? And he calls it cellular nutrition. O, 'di ba? Grabe, no? So, super amazing. And apart from him, we also have 150 scientists in-house na talagang nasa headquarter natin. Hindi sila outsourced. In-house talaga yan. And we have one goal in USANA, that is to keep human cells healthy. Hindi lang body, human cells mismo natin sa kaibuturan ng pagkatao natin, our basic unit of life, ang pinakaugat ng buhay natin, our cells. So hanggang cells, yun ang gusto natin na healthy. Kasi ang health, you can only claim that you are healthy if your cells are healthy. Kasi siya yung pinakaugat ng buhay mo. Okay? So just a recap, ang katawan natin, ang body natin, composed of systems. Bago siya maging systems, may kanya-kanyang organs. Yung organs may tissues, yung tissues may cells. So again, ang punot dulo ng buhay ay cells. Okay? And how do they help humans survive and thrive? Anong pinagkaiba ng mga yan? Ang cells, they transfer nutrients and waste around the body. Ang tissues, they provide shape, structure, and protection. Organs naman allow body systems to perform specific functions. And again, meron silang interconnectedness. Okay? Interrelated yung mga organs, mga systems natin sa body natin. They really interplay. So, that's it. And lahat ng products that I've mentioned, they are all in our upcoming energy pack launching this July 8. So this is 200 sales points. And all markets will have this. Meron lang mga konting variation daw across markets, no? So I'm not really sure sa iba't ibang markets. But anyway, for the Philippines, this is it. It's 21,600, and our prospects, they can start with this with this package from USANA. Okay, so meron yung dalawang Cell Essentials, dalawang Bi-Omega, dalawang Coquinone, isang Proflavanol C, and isang Magnical T, plus our zip packs. So, can you type in the chat box? Ito, number 1, support healthy cell-to-cell communication to support body functions and nutrients absorption. Anong product to ng USANA? Ito na yung quiz natin, galingan ninyo. As we end. Ano yan? Okay, so essential. Second, protect against cell stress and immune health support. Ano yan? Yung antioxidant natin, powerful na antioxidant.
Prof. Labanol C. Very good. And then, pangatlo, to support your brain cells for better concentration. Ayan, by Omega. And then, number 4, not just bone, but muscle movement and relaxation. Magnical D. And number 5, to support energy production in every cells in your body. O, diba? Kokino 30. Ayan, perfect score. Thank you so much for typing, mga keyboard warriors. Ayan. So, lahat ng yan, nandito na sa pack na to. And free zip pill case pa yan para pwede mo ding ma-share sa kanila sa mga clients, no? Magiging clients din nila. Okay, kung may gusto silang bigyan for parang trial kit mo, 'di ba? Good for 2 days. So, pwede naman, 'di ba? Kahit sa essentials na good for 2 days. Okay? So, that's it for our health talk. It's very, quick lang. And as I end, kung ikaw right now, nafe-feel mo na, shucks, parang lahat ng yun, kailangan ko talaga. Pero ang dami, 21,000, grabe, parang wala akong budget for that. So, eto na nga. So, of course, inyo sana, our major offer really are the cellular nutrition products, okay, that we've mentioned, and marami pang iba. And if you feel that you need more budget for this, more cash flow, then might as well consider the business, okay? And this is where health meets opportunity. And it's not just an opportunity, it's lifetime opportunity in USANA. Okay, so that's it. And I hope you've learned valuable insights for our upcoming nutrition packs this July 8th. And back to the host. Ayan, perfect naman talaga. Napaka-energetic ng ating speaker tonight. Thank you so much, Coach Lyra, sa sobrang informative na session tonight. And talagang pinadali mong maintindihan ng mga non-medical professional yung cells at mitochondria. Okay, so ako sobrang na-amaze pa rin ako kahit narinig ko na yan nung training namin during the Wellness Coach program. Ayan, so mag-thank you naman po tayo kay Coach Lyra kasi siguradong ah, pinaghandaan niya talaga ito. Okay, yan. So thank you, thank you, thank you. Ayan, so just before we end, no, magpi-picture po tayo, and also just i-remind ko lang po na meron po tayong Core Edge Night tomorrow at 7 p.m. Si Mads yung nawala, no? Tama ba? po tayo. Siya yung nawala. Ayan, okay na, you're back. Ayan. Ayan. So talagang oo, tama si Coach Kate. Parang inaral mo na nga, Coach Lyra, yung mga processes, yung mga terms. Di ko kinaya na parang And thank you sa ating USANA Wellness Coach Certification Program. Kasi Yes. nag- Advanced na yan sa mga Pero sa sa totoo lang, magpa-part mas 2. naintindihan ko siya ngayon. Mas naintindihan ko siya nung inaral ko, ni-review ko ulit. Okay? Mm-mm. So, yan. Ayan. The more kasi na tinuturo natin, lalo nating mas lalo nating naintindihan. Di ba? Ayan. So anyway, let's take a quick picture. Ayan po. 1, 2, 3, smile po. Ayan. So isa pa. 1, 2, 3, smile. Ayan. Okay. Ayan. Before